Pag-usapan natin ang ika-13 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang House Prosecution Spokesperson at dating Congressman Ace Barbers. Magandang gabi po, Congressman Barbers, at welcome back po sa Arangkada Balita. Yes, magandang gabi, Jack, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. Yes, Congressman Barbers, una po sa lahat, ito yung kanina nga yung kumbaga breaking news bago tayo umere, yun nga sinabi na nagdesisyon na ang Korte Suprema na ibasura ang lahat ng petisyon na kumwe-question sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano po ang reaction po ng prosecution doon? Well, para sa akin at sa prosecution panel, ito ay isang victory, no, para doon sa katotohanan, no. Lahat po naman tayo, mga Pilipino, gusto nating malaman ang katotohanan sa likod nitong mga usaping ito, no, itong mga aligasyon na ito, na kung saan ang nasa hot seat, ika nga, ay ang ating pangalawang Pangulo. So, the fact na meron pong ganyan desisyon ang ating Korte Suprema, para sa akin at sa aming kasamahan sa prosecution, ito ay nagpapahiwatig na gusto rin malaman, no, ng ating mga hudikatura kung ano ang katotohanan sa likod nitong mga allegations na ito na inilahad dito sa articles of impeachment. And Congressman, may nakita pa ba kayo na pwedeng mga legal obstacles kung sakali moving forward, or mukhang tuloy-tuloy na po talaga ito? Sa aking palagay, tuloy-tuloy na ito, no. The only way na mapigil ito kapag nakapag-issue ng TRO. Pero nakita naman natin, no, na yung basihan na pag-i-issuehan ng TRO ay binasura, no, ng Korte Suprema. Kung kaya sa aming paniwala, ito ay tuloy-tuloy na, Jack. And Congressman, ganito, no? Of course, eventually mag-iisa sa magiging usapin ay yung numbers pagdating eventually pag nagkaroon ng botohan na. Ito ba ay pag-uusapan lang within dun sa Senate Impeachment Trial Court, or pwedeng iakyat ito sa Korte Suprema? Well, ito kasing issue ito tungkol doon sa voting threshold ng conviction. Ito yung nakasaad sa ating saligang batas. At maraming schools of thought dito, Jack, no? May nagsasabi na paano nga naman ang isang huwes na makakapag-decide sa isang kaso kung hindi niya nakita, na dinig o na-appreciate o na-evaluate ang mga ebidensyang inilatag, no? Meron namang isang school of thought, kailangan manindigan tayo na 2/3 of all the members, kasi yan ang nakasaad sa ating saligang batas. Kaya this issue now becomes a justiciable issue para sa amin, at siguro karapat dapat itanong sa Korte Suprema, ano ba ang inyong pananaw tungkol dito sa number of members of the Senate na hindi nakaka-attend, ngunit bilang part sila ng Senado, sila po ba may karapatang bumoto? Yun, isang malaking issue yan, and I am sure, no, marami pong nag-iisip, lalo na ang ating mga legal luminaries na gusto ring malaman kung ano yung kasagutan ng Korte Suprema dyan. I'm sure one of these days, pag ito'y inakyat na sa Korte Suprema, pag-uusapan nila to at pagbobotohan. Pero anong tingin nyo, actually bilang advisor din naman kayo ng prosecution team po, no? Ano tingin nyo, dapat ma-resolve na ito na maaga, or tapusin muna tong impeachment proceedings, then sabay bandang huli? Ano po ang take nyo dyan? Well, ako, I don't want to speak in behalf of the members of the prosecution panel, no? Pero para sa akin, personally, siguro mas magandang ma-resolve ito na mas maaga, no? Nang sa ganon ay hindi na po magkaroon ng yung doubt, no, itong ating mga senator judges about the number of the votes required, no, para magkaroon ng isang conviction o ng acquittal. So mahirap po kasi yun na meron tayong iniisip na maaring merong mangyari kung hindi ito halimbawa kung nagbago ang threshold o kung hindi magbabago ang threshold sa numero, no? So para sa akin mas mabuti siguro na as early as possible ito'y ma-resolve. But that is my personal opinion, Jack. And Congressman, ganito ba? Punta naman tayo nga sa nangyari dito kanina sa 13th day ng impeachment trial. Maraming attempts kanina na basagin or i-discredit si COA Auditor Wamil. Sa tingin niyo po ba na panatili niya yung kanyang credibility?
Para sa amin, napanatili niya ang kanyang credibility, hindi siya na-impeach, no? Yung kanyang testimonya ay matibay at ang kanyang ebidensyang ipinakita at inilatag ng prosecution ay matibay na matibay para sa amin, no? Bakit? Siya ho ay tumugon doon sa provision ng joint circular, no, na kung saan nagsasaad na ang paggamit ng confidential funds ay ganito ang pagliliquidate, no. So hindi po siya lumayo doon. He was basing it on the audit process, no, kung paano sila paano nila inaudit itong mga ito. Pangalawa, tiningnan nila yung mga submitted documents ng ahensya na according to him ay may kakulangan o insufficient. Pangatlo, may mga items na nakita niyang ni-red flag nila because hindi pasok doon sa listahan ng allowable items to be spent using the confidential fund. So itong mga ito ay as we speak, no, Jack, hanggang ngayon ay hindi ito na giba o hindi ito na nasira ang credibility ng mga pahayag na yan ng aming testigo. And kanina nga, napansin nga namin doon sa line of questioning ni Senator Amy Marcos, etong si Wamil stood his ground, di ba? To the extent nga na sinasabi pa ni Senator Amy Marcos, biniro pa niya si Wamil na inaaway daw siya. Pero pag tinignan mo naman, nagpapaliwanag lang naman itong COA auditor. Tama po ba? That is correct, no. In fact, ang mga sagot niya ay base talaga doon, no. Pinanindigan niya kung ano yung nasa loob ng joint circular, no. At ito ay sang-ayon sa ating mga batas, sa ating government accounting and auditing rules, including yung mga pagkakataon na binigay, no, sa ahensya, sa head of agency na magdagdag ng mga dokumento para mapatunayan na tama ang paggastos. Pero hindi pa rin nila kinumply ito. Kaya nga sabi nila, may kakulangan sa compliance, no? And because of that, merong mga aksyon na pwedeng gawin ang COA kapag may kakulangan sa liquidation o kakulangan sa dokumento. Kaya nga nag-issue sila ng audit observation memorandum 2 beses, kung di ako nagkakamali. Pangalawa, after the second chance na binigyan sila ng pagkakataon mag-submit ng mga dokumento ay hindi pa rin nagawa, kaya nag-issue sila ng notice of suspension. Pagkatapos yan, yung notice of suspension, another pagkakataon din sana yan na ma-rectify yung mga sinubmit nila o madagdagan ng ebidensya yung mga sinubmit nila, hindi pa rin sila nakapag-comply. Kaya naka-issue ng notice of disallowance. Oo nga po. And kanina nga po, isa sa mga napag-usapan na sinabi nga actually ni Senator Robin Padilla naman na hindi pwede, kumbaga confidential funds ay hindi pwedeng makompromiso yung mga identities ng ilang individuals. Pero pag inisip mo, mahirap naman i-account kung puro fictitious names ang ibinibigay. And ito, Congressman Barbers, no, may sinabi si former Senate President Franklin Drilon na mahina daw nga itong confidential fund system natin. Bilang isang mambabatas, former Congressman Barbers, tingin mo ay dapat nang i-overhaul itong confidential fund system sa bansa? Yes, nakita naman natin kung ano yung mga kahinaan, no, o saan punto na mahina ito. Kaya siguro dapat talagang palakasin, gawin din nating mas stricto ang paggamit nitong pondong ito. Kasi remember, ito ay pondo ng bayan, no? At dapat maingat tayo dito sa paggamit nitong pondong ito. Kaya kung mas stricto ay mas maganda para sa atin. Nang sa ganun ay hindi po mabaliwala, no? Ang mga pondong ito na mula po sa mga buwis ng ating mga kababayan. And looking forward po, Congressman Barbers, tomorrow po ba, next week, hindi na si COA Auditor Wamil? Sino na ho ba ang isasalang po? Yan, yung bagong witness namin, si Del Campo. Siya na ang aming, kasi si Del Campo, the new witness, siya yung pumalit kay Attorney Wamil, no, dun sa ICFAO. No, at siya rin ang nag-handle nitong auditing ng Office of the Vice President at ng DepEd dito sa tungkol sa confidential funds. So siya ang ating witness. Pakikinggan din natin kung ano yung kanyang mga observation dito sa
mga dokumentong isinumite. Titingnan din natin kung paano nila inaudit ito at kung ano yung kanilang nakita. Okay, nako. Maraming salamat, Congressman Ace Barber, sa pagtanggap po sa aming imbitasyon sa Arangkada Balita. Mabuhay kayo, sir, at magandang gabi. Yes, more power at maraming salamat. Thank you.